Ang halamat ni Mariang Makiling. Sa lalawigan ng Laguna, naniniwala ang mga tao na sa bundok na Makiling ay naninirahan ang isang magandang diwatang nagngangalang Mariang Makiling. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang Laguna ay pinamumunuan ng dalawang bathala, sina Dayang Makiling at God Panahon. Ang mga bathalang ito raw ay mayroong magandang anak na dalaga na pinangalanan nilang Mariang Makiling. Dahil sa kanyang angking kagandahan at kabaitan, si Maria ay siyang tanging lakas at ligaya ng kanyang mga magulang. Nang pumanaw ang kanyang mga magulang, kay Maria Makiling naiwan ang pamumuno ng nasabing lalawigan. Kaiba sa mga naunang mga bathala, si Mariang Makiling ay nagpapakita sa kanyang mga nasasakupan. Tuwing umaga ng Tiangge, bumababa siya sa bundok Makiling at nakikihalubilo sa mga taong bayan kasama ng dalawang katulong ng mga katutubo. Namimili sila ng mga kagamitan at ang ipinamamalit ay mga pintong piraso ng luya. Totoong napakabuti niya sa kanyang mga mamamayan. Ang bundok na kanyang tinatahanan na sagana sa mga gulay at bungang kahoy ay bukas para sa ibig mamitas doon. Pati na ang mga ibon at hayop sa gubat ay siyang paraiso ng mga aso. Rin siyang tumulong sa mga nangangailangan. Tulad ng kanyang ina, namumudmud siya ng mga ginintuang luya sa bakuran ng mga taong nasa gipit na kalagayan. Sa mga ikakasal, nagpapahiram siya o nagbibigay ng mga bagay na hindi nila makayang bilhin, tulad ng mga malusot lang damit, pangkasal o mga kasangkapan para sa kasalan. Ano pat, napakabait ni Mariang Makiling sa kanyang mga nasasakupan. Subalit dumating ang panahon, ang mga tao ay waring nalimot na ang mga kabutihang ipinagkaloob sa kanila ni Mariang Makiling. Karamihan sa kanila ay di man lamang marunong tumanaw ng utang na loob. Walang patumangga nilang inabuso ang kagubatan ng bundok Makiling sa pagkakaingin at sa pagpatay ng walang habas sa mga ibon at hayop na naninirahan doon. Dahil dito, nagalit si Mariang Makiling at pinagbawalan na ang mga taong mangaso o mamitas ng mga gulay sa prutas ng naturang bundok. Sa anumang pagkakamali o pagsuway sa kanyang mga utos, pinadidilim niya ang kalangitan, kalinsabay ng dumaragundong na kulog at matatalim na kidlat at nag-aalimpuyong bagyo. At higit sa lahat, hindi na siya bumababa ng bundok Makiling para makisalamuha sa mga mamamayan doon. Ngayon, ang tanging matatamis na alaala na lamang ng panahon, si Mariang Makiling ay nagpapakita pa sa kanyang mga nasasakupan ang naiiwan sa mga taong bayan ng Laguna. Kalit may ilan pa rin ang nagsasabing kapag kabilugan ng buwan, makikita raw ang isang napakagandang babaeng may mahaba at maitim na buhok at matamis na umaawit sa madawag na kagubatan ng bundok Makiling.